Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Sarsuela, interview ng News 5 or 1PH kay Congressman Toby Chanco. Reaction niya ngayon, nag-announce na si VP Sara pagtakbo Pangulo sa 2028. Ay nako, pahayag niya noise. Even before na hindi siya nag-announce na tatakbo, ang mga kongresista alanganin ng mag-endorso, alanganin ng pumirma sa impeachment complaint. They how much more ngayon na nag-endorse siya. Wala na. Binuhusan na ng malamig na tubig ang pag-asa ng mga anti-Duterte forces na gustong ma-impeach si VP Sara. Pakinggan natin. Chamber, anong tempa doon sa lower chamber, no, as far as impeaching the Vice President is concerned? Before kasi, di ba, last year, mag-ilan ng numbers nila? 215. 215, tapos umakit ng 280 plus nung may mga dumagdag. Yeah, yung mga dagdag hapon. So that was a huge number last year. Okay. Ganito ha. Kasi yung nangyari announcement niya Wednesday, no? So, wala Yes, sir. naman ako masyadong nakausap ng Wednesday. But even before Wednesday, medyo hesitant na. Kasi yung last time naman, nagkagulatan yun di ba? Nagkagulatan, so hindi nagkaroon ng enough time to think about it. Hindi nga nabasa ng lahat yun, so nagkagulatan. Ngayon, syempre, napag-isipan nila yung ginawa nila noon, yun nangyari. Medyo ang word nila is napasubo sila noon at ayaw na nilang mapasubo. Because, di ba, at that time, though ako, nung yung mga nagtanong sa akin, sinabi ko sa kanilang, hindi itatakil yan hanggang June 2, yung iba na paniwala na itatakil. So, bumoto sila. Tapos ano nangyari? Wala naman nangyari ni hindi nagsimula yung hearing. Ngayon, of course, sinasabi ni Senator SP Tito Soto na he will start with it as soon as may receive nila o forthwith yung ginamit niyang term. Ang tanong naman nila is, baka naman isusubo nila tayo tapos maa-acquit sa Senado. Paano naman nila? That's Yes. why, yan yung basis ko na magsabi na they have factored it in already. No, kahit wala pang announcement si VP Sara, yan ang basis ko na magsabi na iniisip na nila na kandidato si VP Sara at yung mga nag-iisip na babalikan sila, kasama na yun sa pag-iisip nila. Di ba, it's just like, I will give you an analogy. It's like the stock market, di ba? When people react to the stock market, sometimes they react, so they factor it into their decision of investment, even if hindi pa nag-announce yung kumpanya ng profits o ng losses. Ganon din dito. So, finactor in nila yan kasi yung sinasabi nila, sige, susubo na naman nila kami. Paano kung hindi makuha yung numero sa Senado? Anong assurance natin na makuha? So, kaya yun yung basis ko na magsabi na hindi na kailangan pa mag-announce ni VP Sara na siya itatakbo. Yan kasama na doon sa political consideration ng mga congressman. Hindi pa siya formal nag-announce, nag-iisip ng mga kongresista, alanganin na. Dahil last time, napasubo sila. O ngayon, isusubo nyo naman niya kami? May assurance ba na makonvict si VP Sara sa Senado? Anong sagot? Wala. Bilib ako yung assessment ng isang political strategist ni Mr. Lito Banayo. Sabi niya, my personal count, 16 senators will vote for the acquittal of VP Sara in the Senate. 4 lang ang sigurado na boboto sa conviction. Sino daw yung 4 na yon? Number 1, Risa. Dahil gustong magpresidente. Pangilinan, Soto, and then Lacson. Ito daw magkapatid na Tulfo, pwedeng boboto, pwede rin hindi. Kasi si Rapi Tulfo mag-re-electionist, pwede siyang mag-abstain. So may dalawa pa. Kalimutan ko na yung sinong dalawa na posible ring boboto ng conviction, kaya lang pwede ring mag-abstain.
So, ganun lang kasimple ang ano. Ganun lang kasimple ang calculation sa impeachment na ito, lalo na ngayon na nag-announce si VP Sara. Kaya, sinadya talaga yon. Ang galing mag-strategize nitong Duterte. And I believe na pag-usapan nilang mag-amayan. Diba, matagal siya, mga more than 2 weeks ata siya sa The Hague. Very close na sila ngayon. Nag-uusap na. Kasi noong 2022, hindi daw masyadong nag-uusap yung dalawa na yan. Yung relasyon nila is malayo. Nang dahil sa pagkakulong ni Tatay Digong yon, na-restore yung relationship, nag-uusap. Ayan, nag-uusap ang mag-ama. Oh, sige anak, pag-uwi mo, bago talakayin ang iyong impeachment sa Kamara, formal mag-announce ka na. Di ba? Ako, si Sara Duterte, tatakbo pagkapangulo sa 2028. Sukran. Napakasimple. Then, marami ang nakapansin, every time na mag-press conference si VP Sara, nandun yung seal, yung bilog na ganon, official seal of the Vice President. Nandun din yung flag ng Vice President. Nung nag-announce siya sa kanyang kandidatura, Philippine flag lang nandun. Ang galing. Kaya sinasabi niya, ako, si Sara Duterte. Hindi niya sinabing Vice President eh. Kaya ang ganda ng dating na ito yung pangmasa na kandidato. Kaya ang dami na ngayon nagsasabi na ako si Johnny Macanas, susuporta sa kandidatura ni VP Sara pagka-presidente sa 2020. And I mean it from my heart. At ikakampanya ko pagdating ng campaign period, hindi pa sa ngayon. Well, hindi pa naman, So, ang dami nang gumagawa niyan. It's a people movement ang nangyayari. Mga tao na, grassroots na ang mga ngampanya, lalo na mga OFWs. Mga ngampanya yan sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Meron pang Iglesia ni Cristo, sigurado na yan. 5 million ba yan? So, wala na. Tapos ng boxing. So, good luck na lang, Senator Risa Ontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaantig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si ante ang matagaan og yero nga nagkinahanglan og yero, so matagaan siya, mo siyang gitagaan. So mao ni ang hitsura sa balay ni ante. So amo siyang gitagaan og yero aron makaatop. So ato pang sudlon ang dito sa sulod karon aron atong makita ang kahimtang sa iyang balay nga kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo ang mga yero. So kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo, makita gid nimo nga lugid ka si ante. So diri nga side sa likod sa balay ni ante. So loy kay kahimtang ni ante, kay si ante sa siya kabalo. So ang iyang kahimtang dili lalim nga kuan kay buslot na kayang mga yero. So mao ni ang ilang ginapuy-an. So atong sudlon dito sa sulod sa ilang abuhan. So agoy makita nimo nga tanawa loy kayo ang kahimtang ni ante, kay buslot na day kayo ang iyang yero. So wala na daw sila masilungan. So kung maulan basa na gid kaayo ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa gid nila kay na sila mga gamit. So makita nimo nga luoy gid kayo. So karon ante unsay imong masulti nga nakatagaan kag yero?
akong masulti lang Na gyud. makaatop Kayo. na gyud ka. O dako na gyud kay akong pasalamat nga nakaatop ko una, pasalamatan ako ang Ginoo nga gidungog gyud akong Pila na mga dai ni ka tuig ante? pag-ampo. O, mga muduol na ni siya mga 30 years. So na kay bana ante. Wala na ko bana. So mga anak na lang ante. So dako kay mong pasalamat. Dako kay akong pasalamat sa nagdumala niini labi na sa nagdala og labaw sa tanan sa Ginoo. Oh, nga sige, ginugod ante. yun akong Salamat mga pangaluto kayo. nga na makaatop na gyud ko. Oh, Manaot ko nga daghan pag gyud parehas nako nga matabangan. Sige ante, salamat. Sa tanan.